Sabi nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Pero sa mundo namin, ang katotohanan ang huling bagay na gusto mong marinig. Ako si Feli, ang anak, ang kakambal, ang fiancé, na akala ng lahat ay perpekto. Pero sa likod ng mga alahas at pangalang de Almeda, may isang bahagi ng puso ko na naghahanap lang ng mahihingahan. At nahanap ko yon sa maling tao, sa maling pagkakataon, at sa pinakamapanganib na paraan. Hindi ko hinihinging intindihin mo ako. Ang tanong ko lang, kung ang buhay mo ay isang kulungan na gawa sa ginto, hindi ka rin ba susubok na tumakas? Nito mga, minsan, kapag humaharap ako sa salamin, hindi ko na makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Maayos ang bawat hibla ng buhok. Perpekto ang tiklop ng damit. Parang isang manikang bihis na bihis, nakakulong sa loob ng isang mansyong punong-puno ng mapanuring mata. Ngayon, habang binabalikan ko ang lahat, napapaisip ako, kung hindi dumating si Lazaro noong buwang yon, ganito pa rin kaya ang landas ko? O baka pinili ko na lang tuluyang maglaho sa loob ng katahimikang ito. Nagsimula ang lahat nung umalis sina Mama at Papa papuntang Singapore. Isang buwan na wala ang mga diktador ng bahay. Pero kahit wala sila, nandoon pa rin ang mga anino nila. At nandoon si Chakoring, ang aming mayordoma, na parang may mata sa likod ng ulo. Ma'am Feli, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo ng bago ninyong driver. Tawag sa akin ni Chakoring habang pababa ako ng hagdan. Yung boses niya, laging direkta, walang emosyon. Parang yung mansyon namin. Lumabas ako ng pinto at sinalubong ako ng nakakasilaw na sikat ng araw ng Manila. At doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya sa tabi ng itim na SUV. Maayos ang suot na uniforme, pero halatang hindi siya sanay sa ganoong uri ng formalidad. Si Lazaro, hindi siya yung tipong mapapalingon ka sa kalsada dahil sa sobrang kagwapuhan. Pero may kung ano sa kanya na nakakaagaw ng atensyon. Siguro dahil sa mga kamay niyang magaspang na may bakas ng langis sa ilalim ng mga kuko, o yung malambot niyang punto Batangas kapag bumabati siya, o baka dahil sa mga mata niyang hindi marunong magsinungaling. Magandang umaga po, Ma'am Feliciana, sabi niya. Bahagya siyang yumukod habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. Feli na lang, tipid kong sagot. Hindi ako tumingin sa kanya. Pumasok ako sa loob ng sasakyan at agad na naramdaman ang lamig ng aircon. Ilang sandali pa, sumunod na lumabas si Bella, ang kakambal ko. Kung ako ang tubig, si Bella ang apoy. Maingay ang bawat hakbang ng heels niya sa semento. Naka-oversized sunglasses siya at may dalang kape na parang rampa ang driveway namin. So, ikaw ang bagong driver? Tanong ni Bella habang tinitingnan si Lazaro mula ulo hanggang paa. May nakakalokong nangiti sa mga labi niya. Sana naman mas mabilis kang magmaneho kaysa sa huling kinuha ni Mama. Masyadong boring yung dati. Hindi sumagot ng mahaba si Lazaro. Tumango lang siya. Lazar po, Ma'am Bella. Gagawin ko po ang makakaya ko. Sa rearview mirror, nakita ko kung paano nagtagpo ang tingin namin ni Lazaro sa unang pagkakataon. Isang segundo lang. Pero sa segundong yon, parang may kung anong kuryente na dumaoy sa likod ko. Mabilis akong umiwas ng tingin at tumingin sa labas ng bintana. Sa labas, ang ganda ng mga garden ng De Almeda. Pero para sa akin, parang mga rehas lang yan na pinalibutan ng mga rosas. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman ko ang bigat ng singsing sa daliri ko. Ang engagement ring na ibinigay ni Victor, isang lalaking pinili ni na Mama, para sa akin dahil strategic daw ang kasal namin. Hindi ko mahal si Victor, pero kailangan ko siyang pakasalan. Yun ang papel ko. Yun ang kailangan kong gawin para manatiling perpekto. Hindi ko alam na sa loob ng sasakyang ito, sa bawat paghinto ng traffic at bawat sulyap sa rearview mirror, unti-unti nang magsisimulang gumuho ang pader na binuo ko sa loob ng 29 na taon. Hindi ko alam
na ang lalaking ito, na hindi ko man lang dapat kinakausap ng higit sa utos, ang magiging mitya ng pagsabog ng buong mundo ko. "O ate, bakit ang tahimik mo?" Asar ni Bella sa tabi ko. Inalis niya ang salamin niya at tiningnan ako. "Iniisip mo ba si Victor? O baka naman, nagagwapuhan ka lang sa driver natin?" "Bella, tumigil ka nga," seryoso kong sabi. Pero sa loob-loob ko, parang may dagundong na hindi ko maipaliwanag. Tumingin ulit ako sa mirror. Nandoon pa rin ang mga mata ni Lazaro. Nakatingin sa daan. Pero alam kong nararamdaman niya ang tensyon sa loob ng sasakyan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, natakot ako. Hindi dahil sa bilis ng takbo ng sasakyan, kundi dahil sa bilis ng tibok ng puso ko na hindi ko na mapigilan. Minsan naiisip ko, kung naging masama ba akong tao simulat sa pool, baka mas naging madali ang lahat. Pero hindi eh. Buong buhay ko, ako yung mabait. Ako yung maunawain. Yung anak na hindi kailanman nagbigay ng sakit ng ulo sa mga magulang. Pero alam niyo ba yung pakiramdam na sa sobrang ayos ng buhay mo, parang hindi mo na pag-aari yung sarili mong hininga? Parang bawat galaw mo, may script na dapat sundin. Pagkatapos ng klase ko sa unibersidad, nung hapon na yon, mas pinili kong maglakad ng dahan-dahan palabas ng gate. Ayaw ko pang umuwi. Sa mansyon kasi, bawat sulok ay may paalala ng nakaplano kong kasal. Pero nandoon na siya. Nakaabang ang itim na sasakyan. At si Lazaro, nakasandal sa pinto, tila may malalim na iniisip habang pinagmamasdan ng mga estudyanteng nagtatawanan sa paligid. Nung makita niya ako, agad siyang tumuwid ng tayo. Hindi niya alam, napanood ko siya ng ilang segundo. May 3 bagay akong napansin sa kanya nung hapon na yon. Mga detalyeng hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Una, yung paraan ng paghawak niya sa manibela, yung mga ugat sa braso niya na lumilitaw sa tuwing liliko siya, tanda ng mga taon ng mabibigat na trabaho. Pangalawa, yung amoy niya. Hindi siya amoy mamahaling pabango tulad ni Victor. Amoy siyang bagong labang damit at yung tila sun-dried na bango ng taong galing sa labas. Totoo, hindi gawa-gawa sa laboratorio. At pangatlo, yung luma at kupas na rosaryo na nakasabit sa rearview mirror niya. May isang butil yon na kulang, pero nandoon pa rin. Tila isang anting-anting sa gitna ng biyahe. "Ma'am Feli, diretso na po ba tayo sa mansyon? O may kailangan pa kayong puntahan?" Tanong niya habang maingat na binabagtas ang traffic. Tiningnan ko siya sa mirror. "Ayaw ko pang umuwi, Lazar. Pwede bang dumaan muna tayo sa baybayin? Kahit sandali lang." Sandaling natigilan si Lazaro. Alam kong labas yon sa protocol. Ang utos ni Mama. Diretso bahay lang dapat ako. Pero tumango siya. "Sige po, ma'am. Mukhang kailangan niyo rin po ng sariwang hangin." Sa loob ng sasakyan, namayani ang katahimikan. Pero hindi yon yung nakakabinging katahimikan na nararamdaman ko kapag kasama ko si Victor. Ito ay tahimik na komportable. "Lazar," tawag ko sa kanya. "Bakit ka nag-driver? I mean, base sa resume mo na nabasa ko, marami ka namang ibang kayang gawin." Ngumiti siya ng bahagya. Yung nangiting tipid pero abot sa mata. "Kailangan po ng mabilis na kita, ma'am. Yung nanay ko po kasi, nagbabantay kami sa kidney niya. Dialysis. Sa panahon na ngayon, hindi pwedeng mapili sa trabaho basta marangal. Kidney, dialysis, marangal." Yung mga salitang yon parang sampal sa akin. Habang iniisip ko kung anong kulay ng kurtina ang gusto ni Mama para sa resepsyon ng kasal ko, si Lazaro, iniisip kung paano dudugtungan ang buhay ng nanay niya. Bigla akong nakaramdam ng hiyang, hindi ko maipaliwanag. "Pasensya ka na," bulong ko. "Para saan po, ma'am?" "Wala. Pakiramdam ko lang. Ang liit ng mga problema ko kumpara sa inyo." Umayos siya ng upo. "Huwag niyo pong sabihin yan, Ma'am Feli. Ang bigat ng loob, hindi nasusukat sa kapal ng pitaka."
Minsan, mas mahirap dalhin yung pasan na hindi nakikita ng iba. Napatitig ako sa kanya. Paano niya nalaman? Paano nalaman ng isang taong 1 linggo ko palang nakikilala ang nararamdaman ko? Samantalang si Victor na 3 taon ko nang kasama, hindi man lang napapansin na namumutla na ako sa tuwing pinag-uusapan ng kasal. Huminto ang sasakyan sa gilid ng dagat. Papalubog na ang araw. Ang langit ay parang binuhusan ng kulay kahel at lila. Maganda, pero panandalian. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong niya ulit. Hindi ko na malayan. May luha na palang pumatak sa pisngi ko. Mabilis ko yung pinunasan. Ang ganda kasi ng sunset. Parang ayaw ko nang matapos tong araw na to. Doon, sa loob ng sasakyang yon, lumampas kami sa isang maliit na hangganan. Kumuha siya ng tissue at iniabot sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi niya na ako tinawag na ma'am. "Minsan, Feli, kailangan mo lang huminga. Hindi naman masamang mapagod sa pagiging perpekto," sabi niya sa boses na parang haplos sa nanunuyo kong kaluluwa. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong itanong kung bakit ngayon lang siya dumating. Pero alam ko ang lugar ko. Alam ko ang pangalan ko. Pag-uwi namin sa mansyon, madilim na. At sa may balkonahe, nakatayo si Chakoring. Nakahalukip-kip siya. Ang mga mata ay tila nag-iiska ng bawat detalye ng pagdating namin. "Ma'am Feliciana, kanina pa tumatawag si Sir Victor. Bakit ngayon lang kayo?" Bungad niya nang bumaba ako. "Nasiraan kami sa daan, tiya. Mabuti na lang at naayos ni Lazar." Mabilis kong pagsisinungaling. Ang unang kasinungalingan sa mahabang listahan na susunod pa. Tumingin si Chakoring kay Lazaro, tapos sa akin, tapos sa sasakyan. "Ganun ba? Sige, pumasok ka na. At ikaw, Lazar, pumarada ka na sa garahe at ayusin mo ang paglilinis. May nakita akong tissue sa loob ng sasakyan na may bakas ng lipstick." Tumigas ang katawan ko. Isang maliit na tissue, isang maliit na bakas. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung gabing yon, habang nakahiga ako sa malambot kong kama, hindi ang mukha ni Victor ang nakikita ko sa tuwing pipikit ako, kundi ang rosaryong may kulang na butil na nakasabit sa sasakyan at ang mga matang nagsabi sa akin na hindi masamang mapagod. Sinasabi nila na ang kambal iisang kaluluwa raw na hinati sa 2 katawan. Pero sa amin ni Bella, pakiramdam ko ay magkaibang mundo kami na pinilit lang pagtabihin. Habang ako ang pilit na nagpapakumbaba para kumasya sa kahon ng pamilya namin, si Bella naman ang pilit na sumisira sa kahit anong harang na makita niya. Pero nung gabing yon, sa madilim at maalinsangang garahe, natanto ko na may isang bagay kaming pinagkapareho. Pareho kaming naghahanap ng apoy na magliligtas sa amin sa lamig ng buhay namin. Napatigil ako sa gitna ng garahe nang marinig ko ang pangalan ko mula sa loob ng sasakyan. "Feli!" Mahina lang yon. Isang bulong na parang galing sa pinakamalalim na bahagi ng panaginip ni Lazaro. Pero para sa akin, para yung kulog na nagpayanig sa buong pagkatao ko. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo pabalik sa kwarto ko. Nakita ko siyang bahagyang gumalaw sa driver's seat. Ang noo niya ay punong-puno ng butil ng pawis na kumikinang sa ilalim ng dim light ng garahe. Doon ko napansin ang 3 detalye na nagpatunay na hindi lang siya basta driver. Una, ang suot niyang sando na may tahi sa balikat. Halatang luma na, pero maayos ang pagkakalaba. Pangalawa, ang mahigpit na pagkakahawak niya sa isang maliit na litrato ng isang matandang babae. Siguro ang nanay niya. At pangatlo, ang bakas ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata na kahit sa pagtulog ay hindi nawawala. "Ate, anong ginagawa mo rito?" Halos tumalon ang puso ko sa boses ni Bella. Nakasandal siya sa hamba ng pinto ng kusina, may hawak na baso ng alak at ang mga mata niya ay mapanuri. Parang isang pusang nakahanap ng bagong laruan. "Wala. Kukuha lang sana ako ng tubig." Mabilis kong sagot. "Eh ikaw?
Bakit gising ka pa? Naglakad siya ng dahan-dahan papalapit sa akin. Ang tunog ng tsinelas niya sa marmol ay parang ticking clock. Uminom ako ng tubig. O baka gusto ko lang ding makita kung bakit ang tagal mo rito. Bakit mo tinititigan si Lazar? Hindi ko siya tinititigan, Bella. Mukha lang siyang binabangungot, kaya tinitingnan ko kung okay lang siya. Ngumisi si Bella. Yung nangising alam mong may balak. Lumapit siya sa bintana ng sasakyan at tiningnan ang natutulog na si Lazaro. He looks different, no? Hindi siya mukhang taga dito. May something sa kanya na parang hindi mo pwedeng basta-basta utusan lang. Bella, driver siya. Matulog na tayo. Pag-aaya ko, pilit na hinihila ang sarili ko palayo sa tensyon. Pero hindi nakinig si Bella. Kinuha niya ang baso ng alak at ibinuhos ang isang patak sa sahig, malapit sa gulong ng sasakyan. Let's see kung gaano siya kalalim matulog. Bella, stop it! Bulong ko. Pero huli na. Nagising si Lazaro. Mabilis siyang napaayos ng upo. Gulat na gulat nang makita kaming dalawa na nakatayo sa dilim. Agad siyang lumabas ng sasakyan, hinihingal pa. Ma'am Feli, Ma'am Bella, pasensya na po, nakatulog ako rito. Masyado lang pong mainit sa quarters. Paumanhin niya habang kinakamot ang batok, bakas ang hiyang nararamdaman. It's okay, Lazar. Sabi ni Bella sa boses na masyadong malambing para sa isang simpleng pag-uusap. Ate Feli was just checking on you. Sabi niya kasi, binabangungot ka raw. May tinatawag ka raw kasing pangalan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tiningnan ako ni Lazaro. Ang mga mata niya ay nagtatanong, natatakot, at may halong pag-asa na hindi ko kayang pangalanan. Wala yon. Mabilis kong singit. Sige, matulog na kayo. May pasok pa tayo bukas. Kinabukasan, ang biyahe papuntang universidad ay kakaiba. Kasama namin si Bella sa backseat dahil nasira daw ang kotse niya, isang halatang kasinungalingan para makasama sa biyahe. Ang single-step escalation ni Bella ay nagsimula na. Lazar, sa tingin mo, anong mas bagay sa akin? Itong red na lipstick o yung nude? Tanong ni Bella habang naglalagay ng makeup sa gitna ng biyahe. Tumingin siya sa rearview mirror, inaabangan ng tingin ni Lazaro. Kahit ano naman po, Ma'am Bella. Bagay sa inyo. Sagot ni Lazaro. Neutral ang boses pero ramdam ko ang ilang. Sus, bolero ka rin pala. Tawa ni Bella. Tapos lumingon siya sa akin. Di ba ate? Sabi ko sa'yo, interesting tong si Lazare. Hindi lang driver, fashion consultant pa. Hindi ako kumikibo. Nakatingin lang ako sa labas. Pero sa tuwing tumatama ang tingin namin ni Lazaro sa mirror, parang may lihim na usapan kaming dalawa na hindi naiintindihan ni Bella. Isang usapan tungkol sa gabing yon, sa garahe. Tungkol sa pangalang binulong niya sa dilim. Nung ibaba na kami ni Lazaro sa gate, bumulong si Bella sa akin bago kami makalayo sa sasakyan. Yan. Be careful, ate. Alam mo namang kapag gusto ko ang isang bagay, hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nakukuha. At mukhang may gusto rin ako sa bagong driver natin. Nanlamig ang mga daliri ko. Ang bitak sa perpektong buhay ko ay hindi na lang basta maliit na gasgas. Nagiging isang malaking bangin na ito na pwedeng lumamon sa aming lahat. Minsan, ang pinakamapanganib na sandali ay hindi yung nahuli ka na, kundi yung sandali na alam mong may nakakaalam, pero hindi mo alam kung kailan sila kikilos. Para kang nakatayo sa ilalim ng isang matalim na kutsilyo na nakasabit sa isang manipis na sinulid, isang maling galaw, isang maling tingin, at tapos na ang lahat. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ko yung maliit na piraso ng resibo sa loob ng opisina ko. Bakit may bahid ng lipstick? At bakit eksaktong kulay yon ng lipstick ni Tia Coring, yung kulay ng tuyong rosas na laging suot niya kapag may bisita ang mga de Almeda? Binasa ko ulit yung sulat ni Lazaro. Pasensya na po sa kagabi.
Hindi ko po sinasadya ang narinig nyo, L. Simple lang yung sulat, pero yung lipstick mark sa gilid, parang isang marka ng pagmamay-ari. O mas malala, isang babala. Sinadya bang ilagay yun doon para malaman ko na binasa niya ang sulat bago pa makarating sa akin? Bakit hindi niya ito itinapon? Hindi ako makapag-concentrate sa mga papel na binabasa ko. Ang nasa isip ko lang ay ang mukha ni Lazaro, ang pagod sa mga mata niya, at ang paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko sa dilim. Isang driver lang siya, di ba? Isang empleyado na dadaan lang sa buhay namin. Pero bakit pakiramdam ko, siya lang ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan ko. Pagdating ng hapon, sinundo kami ni Lazaro. Pero sa pagkakataong ito, wala si Bella. May tinapos lang po sa charity event, ma'am. Mauna na raw po kayo, sabi ni Lazaro habang pinagbubuksan ako ng pinto. Sa loob ng sasakyan, sobrang bigat ng hangin. Ito yung sinasabi nilang eye of the storm. Sa labas, tahimik ang biyahe, maayos ang takbo ng makina, pero sa loob ko may namumuong bagyo. Lazar, tawag ko sa kanya habang nakatingin ako sa labas ng bintana. Po, ma'am? Yung sulat mo? Nakuha ko. Nakita ko sa mirror ang bahagyang pagtigas ng panga niya. Pasensya na po ulit. Hindi ko po dapat ginawa yon. Alam ko pong wala ako sa lugar. Sino ang nakakita ng sulat bago mo inilagay sa bag ko? Direkta kong tanong. Sandali siyang natahimik. Ramdam ko ang pagbagal ng sasakyan. Wala po, ma'am. Direkta ko pong inilagay yon nung iniwan niyo ang bag niyo sa upuan kaninang umaga. May lipstick mark yung papel, Lazar. Kulay tuyong rosas. Biglang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kahit wala namang traffic. Lumingon siya sa akin. Hindi sa mirror, kundi lumingon talaga siya sa backseat. Doon ko nakita ang 3 grounding details na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang maliit na sugat sa labi niya na tila kinagat niya dahil sa kaba. Ang butil ng pawis na gumagapang mula sa kanyang sentido. At ang paraan ng pagkapit niya sa sandalan ng upuan, parang humihingi ng lakas. Wala pong lipstick yung papel nung ibinigay ko, Feli. Sabi niya. Nawala ang ma'am. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Sigurado po ako. Malinis po yung resibong pinagsulatan ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Ibig sabihin, nakita nga ni Tia Coring. O baka si Bella. Pero hindi gumagamit si Bella ng ganoong kulay. Ipagmaneho mo na ako pauwi, Lazar. Huwag na tayong mag-usap tungkol dito. Sabi ko, pilit na ibinabalik ang pader sa pagitan namin. Pagdating sa mansyon, sinalubong kami ng isang balita na lalong nagpabigat sa pakiramdam ko. Ma'am Feliciana, nandito po si Sir Victor. Surprise visit daw po. Bungad ni Tia Coring. Nakatayo siya sa foyer, diretso ang likod, at ang mga labi niya. Ang mga labi niya ay matingkad na kulay ng tuyong rosas. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting hindi umabot sa mata. Nagpahanda na po ako ng dinner para sa inyong dalawa sa library. Sa library, kung saan nangyari ang bulungan kagabi. Ang hapunan kasama si Victor ay isang torture. Habang nagkukwento siya tungkol sa mga bagong investment niya at sa planong honeymoon namin sa Switzerland, ang nararamdaman ko lang ay ang lamig ng engagement ring sa daliri ko. Parang isang posas na dahan-dahang sumasakal sa akin. Feli, are you listening? Tanong ni Victor. Hawak ang kamay ko. Ang kamay niya ay malambot. Amoy mamahaling lotion. Walang kalyo. Ibang-iba sa kamay na naiisip ko. Yes, Victor, I'm just tired. Pagsisinungaling ko. You should rest. Anyway, Tia Coring mentioned something interesting kanina. Sabi ni Victor habang humihigop ng wine. Tumigil ang mundo ko. Ano? Anong sabi niya? Sabi niya, kailangan daw nating palitan yung driver. Masyado raw kasing friendly sa inyo ni Bella. Baka raw lumampas sa limitasyon. Tumingin sa akin si Victor, tila sinusuri ang reaksyon ko. Ano sa tingin mo, sweetheart? Should I talk to your mom and hire someone else?
Sa labas ng pinto ng library, nakita ko ang anino ng isang tao na nakakatayo. Alam kong si Tia Coring yon. Nakikinig, naghihintay ng maling sagot ko. Sabi nila, ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Pero sa pamilya namin, ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong likido, duguman o luha. Nung gabing yon sa garahe, habang nakatayo kami sa ilalim ng malamig na ilaw ng floodlight, nakita ko ang pagguho ng lahat ng pinaghirapan kong itago. At hanggang ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, bakit hindi ako tumalikod? Bakit hindi ako nagpanggap na wala akong pakialam? Tanga ko talaga. Anong nangyayari dito? Galit na tanong ni Victor. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak niya sa braso ko. Parang binabakuran ako laban sa kung anong dumi na nakita niya. Si Lazaro ay nakaluhod sa semento. Hawak ang kaliwang kamay na umaagos ang dugo. Sa paligid niya, ang basag na bote ng mamahaling wine ay parang mga diamanteng nagkalat. Maganda, pero nakakasugat. Si Bella naman, nakatayo sa harap niya, hinihingal. Ang damit ay may tilamsik ng pulang alak na parang dugo. Sir, pasensya na po. Nabasag ko po yung dala kong box. Bulong ni Lazaro. Ang boses niya ay gumaralgal, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan. Tumingin ako sa kanya at doon ko nakita ang tatlong bagay na nagpabagsak sa depensa ko. Una, ang panginginig ng kanyang balikat. Hindi dahil sa takot kay Victor, kundi dahil sa pagpipigil na huwag dumaing. Pangalawa, ang luma niyang panyo na pilit niyang ibinabalot sa sugat. Isang panyong may borda ng pangalan ng nanay niya. At pangatlo, ang tingin niya sa akin. Isang tingin na humihingi ng tawad dahil nabulabog ang perpekto kong gabi. You're so clumsy, singal ni Victor. Do you have any idea how much that bottle costs? More than your month's salary. Victor, tama na. Nasugatan siya. Mahina kong sabi. Gusto kong tumakbo papalapit kay Lazaro, pero nananatiling nakako sa semento ang mga paa ko dahil sa presensya ni Victor. Ate, it was an accident. Biglang sabat ni Bella. Ang boses niya ay kakaiba. May halong pagtatanggol na hindi ko inaasahan. Tinutulungan ko lang siyang mag-unload ng gamit ko nang biglang madulas yung box. My fault, actually. Tumingin ako kay Bella. Alam kong nagsisinungaling siya. Alam ko ang tingin ng kapatid ko kapag may itinatago siya. Clean this up, Lazar. And tomorrow, expect a call from the agency. Sabi ni Victor bago ako hiningila pabalik sa loob ng mansyon. Pero nung hating gabi na, nung tulog na ang lahat, hindi ako makapikit. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso ko sa katahimikan. Kumuha ako ng first aid kit. Dahan-dahan akong bumaba. Iniiwasan ang bawat piraso ng sahig na pwedeng tumunog. Natagpuan ko si Lazaro sa labas ng quarters niya, sa may likuran ng labanderya. Nakaupo siya sa isang sementadong bangko, pilit na nililinis ang sugat niya gamit ang tubig sa gripo. Ang dilim ng paligid ay nababali lang ng isang maliit na bombilya. Lazar! Bulong ko. Napatalon siya sa gulat. Ma'am Feli? Anong ginagawa niyo rito? Gabi na po. Huwag kang malikot. Lilinisin natin yan. Utos ko. Umupo ako sa tabi niya. Ang unang pagkakataon na naupo ako ng ganoon kalapit sa kanya sa labas ng sasakyan. Dito ko ginawa ang isang hakbang na hindi ko na mababawi. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang init ng balat niya laban sa malamig kong mga daliri ay parang isang kuryenteng gumising sa buong pagkatao ko. Magaspang ang kamay niya, punong-puno ng kalyo, pero sa sandaling yon, yun ang pinakatotoong bagay na nahawakan ko sa buong buhay ko. Bakit mo ginagawa ito, Feli? Tanong niya. Nawala ang ma'am. Ang boses niya ay puno ng pagtataka. Hindi ko alam, Lazar. Siguro dahil pagod na akong makakita ng mga taong nasasaktan sa paligid ko nang wala akong ginagawa. Dahan-dahan kong nilinis ang hiwa sa palad niya, masyadong malalim. Sa bawat haplos ko ng alkohol, nararamdaman ko ang pagtigas ng katawan niya. Pero hindi siya bumitaw.
Ang bawat hininga niya ay nararamdaman ko sa balikat ko. Napakalapit namin, napakadelikado. Si Bella, panimula ko. Bakit niya sinabing kasalanan niya? Bumuntong hininga si Lazaro. Gusto niya po akong paalisin, Feli. Sinadya niyang itulak yung box para magalit si Sir Victor. Pero nung makita niyang marami ang dugo, natakot siya. Siguro na konsensya. Napatitig ako sa kanya. Ang kapatid ko, ginagamit si Lazaro para sa sarili niyang laro. At ako? Ano bang ginagawa ko rito? Lazar, kailangan mong mag-ingat kay Bella. At sa akin. At sa pamilyang ito, bulong ko habang itinatali ang benda sa kamay niya. Hindi siya sumagot. Sa halip ginamit niya ang isa pa niyang kamay para iangat ang mukha ko. Ang mga daliri niya ay dumampi sa panga ko. Isang maliit na haplos, 1 milimetro lang ang layo mula sa isang halik. Ang bango ng sabon at pawis niya ay humahalo sa amoy ng mga rosas sa paligid. Hindi ako takot, Feli. Sabi niya, ang mga mata ay diretso sa akin. Mas takot akong mabuhay nang hindi man lang naramdaman na nakita mo ako. Hindi bilang driver, kundi bilang ako. Doon, sa dilim ng likod bahay, sa gitna ng amoy ng sabon at dugo. Naramdaman ko ang unang pagkawasak ng dangal ko. At ang masama, wala akong naramdamang pagsisisi. Alam niyo ba yung pakiramdam na alam mong may sunog na sa loob ng bahay niyo, pero sa halip na tumakbo palabas at humingi ng tulong, mas pinili mo pang manatili sa loob. Mas pinili mo pang maupo sa gitna ng usok dahil sa unang pagkakataon sa buhay mo, naramdaman mo yung init. Hindi yung init na nakakapaso, kundi yung init na nagpapaalala sa'yo na buhay ka pa pala, na hindi ka lang isang dekorasyon na nakadisplay sa isang malamig na kwarto. Ganoon ako nung mga sumunod na araw, matapos yung gabi sa likod ng quarters. Pag-akyat ko sa kwarto ko nung gabing yon, halos hindi ako makahinga. Nakasandal ako sa pinto, dinadamdam yung mabilis na tibok ng puso ko na parang gustong tumakas sa dibdib ko. Sino yung nasa itaas? Sino yung kumuha ng litrato? Si Bella ba na laging naghahanap ng butas sa akin? O si Tia Coring na parang aninong nakabantay sa bawat hininga namin? Kinabukasan sa almusal, parang walang nangyari. Nandoon si Bella, masayang nagkukwento tungkol sa bagong sapatos na in-order niya. Nandoon si Tia Coring, tahimik na naglalagay ng mainit na kape sa tasa ko. Pero bawat kalansing ng kutsara, bawat titig ni Tia Coring sa kamay kong nanginginig, parang isang paghatol. Ate, bakit parang wala ka sa sarili mo? Tanong ni Bella habang naghihiwa ng ham. Hindi ka ba nakatulog? O baka naman, napuyat ka sa pag-aalaga sa driver natin. Tumigil ako sa pag-inom ng kape. Tiningnan ko si Bella. Ang ganda niya sa umaga, pero yung nangiti niya, may lason. Marami lang akong iniisip sa school, Bella. At saka, responsibilidad ko na siguraduhing maayos ang mga tao sa bahay na to habang wala sina mama. Sabi mo sagot niya, sabay kindat. Sa loob ng sasakyan papunta sa universidad, doon lang kami nakakahinga ni Lazaro. Pero kahit doon, may eye of the storm kaming nararana. Sa labas, kami ang mom at ang driver. Pero sa loob, sa pagitan ng mga hinto ng traffic, nandoon yung mga sandaling hindi namin kailangang magsalita. Napansin ko ang 3 maliit na detalye kay Lazaro nung umagang yon na hindi ko nakita noon. Una, yung maliit na peklat sa dulo ng kilay niya. Sabi niya, nakuha niya raw yon nung bata siya habang tumutulong sa bukid sa Batangas. Pangalawa, yung amoy ng Barako coffee na humahalo sa amoy ng sabon niya. At pangatlo, yung bahagyang pagkupas ng laylayan ng kanyang polo na halatang luma na pero maingat na pinaplansa. Doon ko napagtanto, yung mga maliliit at ordinaryong bagay na yun ang nagpapatotoo sa kanya. Mas totoo kaysa sa mga brilyante ko. Mas totoo kaysa sa mga planong kasal namin ni Victor. Lazar. Tawag ko sa kanya nang huminto kami sa isang mahabang traffic sa EDSA. Takot ka ba?
Tumingin siya sa akin sa rearview mirror. Ang mga mata niya ay malalim, parang dagat na hindi mo alam kung gaano kalalim ang dulo. Saan po, Feli? Sa mangyayari? Sa atin. Alam nating dalawa na may nakakita sa atin kagabi. Huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela. Hindi po ako takot na mawala ng trabaho, Feli. Marami namang pwedeng pasukan. Ang kinatatakutan ko ay yung sandali na kailangan ko nang lumayo sa iyo dahil yun ang tama. Umiwas ako ng tingin. Kailan ba naging tama ang mali, Lazar? Bakit kung kailan nahanap ko yung taong nakakakita sa akin, doon pa sa paraang bawal? Hindi ko rin alam. Bulong niya. Dito nangyari ang isang single-step escalation. Hindi na lang kami nag-uusap. Sa gitna ng traffic, habang nakatigil ang mundo sa labas, iniabot ko ang kamay ko sa balikat niya. Isang simpleng haplos, isang pagpapadama na nandoon ako. Hindi niya inalis ang balikat niya. Sa halip, bahagya niyang itinagilid ang ulo niya para damhin ang palad ko. 1 segundo, 2 segundo. Bago kami makarating sa gate ng school, tumunog ang phone ko. Isang message mula sa isang hindi kilalang number. Isang picture. Kuha yon kagabi. Malabo, pero malinaw na makikita ang silweta namin ni Lazaro. Ang kamay ko sa palad niya, ang mga mukha naming halos magdikit. At may caption na maikli, pero nakakamatay. Magkano ang halaga ng dangal ng isang Feliciana de Almeda? Nanlamig ang buong katawan ko. Halos mabitawan ko ang phone ko. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na nakabuntot sa amin. Isang sasakyang alam kong kay Victor, pero hindi si Victor ang nasa loob. Nakita ko ang isang pamilyar na kulay ng lipstick sa likod ng tinted na salamin. Si Bella. Sa sandaling yon, naintindihan ko na. Hindi lang ito tungkol sa amin ni Lazaro. Ito ay isang digmaan sa loob ng pamilya namin. At si Lazaro, siya ang magiging pambayad sala sa lahat ng ito. Sana noon pa lang tumalikod na ako. Sana nung nakita ko yung picture sa phone ko, hinayaan ko na lang na bawiin ni Victor ang lahat. Sana hinayaan ko na lang na ipakulong ni Mama si Lazaro. Pero hindi Tanga ko talaga. Sa gitna ng takot, sa gitna ng banta ni Bella, ang tanging malinaw sa akin ay yung init ng kamay ni Lazaro. Yung pangakong kahit sandali lang, magiging malaya ako. Alam niyo ba yung ingay ng Cubao Terminal? Doon ako dinala ng mga paa ko pagkatapos ng huling klasiko. Malayo sa tahimik at amoy lavender na hallways ng universidad. Ang Cubao ay amoy usok ng diesel, amoy malansang tubig na hindi natuyo sa semento, at amoy ng mga taong nagmamadaling tumakas sa sarili nilang mga buhay. Nakatayo ako doon. Bit-bit ang mamahalin kong handbag na parang hindi kabilang sa paligid. Nararamdaman ko ang lagkit ng hangin sa balat ko. Nakita ko si Lazaro sa malayo, nakasandal sa isang lumang bus na biyaheng Batangas. May 3 bagay akong napansin sa kanya sa sandaling yon na nagpabagsak sa huling pader ng pag-aalinlangan ko. Una, yung paraan ng pagkapit niya sa strap ng backpack niya. Puti na ang mga buko ng daliri niya sa higpit. Parang natatakot siyang bigla akong maglaho. Pangalawa, yung suot niyang luma at kupas na jacket na may butas sa siko. Isang paalala na sa labas ng mansyon, wala kaming kahit ano. At pangatlo, ang mga mata niya. Hindi na sila yung matang driver na yumuyukod. Sila ay mga mata ng isang lalaking handang makipaglaban sa buong mundo para sa akin. Feli, tawag niya nang makalapit ako. Ang boses niya ay nalulunod sa ingay ng mga bus horn, pero narinig ko. Naririnig ko kahit ang tibok ng puso niya. Lazar, anong gagawin natin? Yung picture? Si Bella? Si Victor? Ang boses ko ay nanginginig. Para akong bata na nawawala sa palengke. Huwag mo na silang isipin, sabi niya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. May pera akong naitabi. Hindi malaki, pero sapat para makalayo. Sa Batangas, sa amin. Doon hindi ka si Feliciana de Almeda. Doon ikaw lang si Feli.
Yung babaeng gusto kong ipagluto. Yung babaeng gusto kong makasama sa panonood ng sunset na hindi kailangang magtago. Doon ako natigilan. Sino nga ba si Feliciana kung wala ang apelyidong de Almeda? Isang babaeng walang alam kundi magturo ng pilosopiya? Isang babaeng kahit ang kulay ng lipstick ay kailangang itanong sa nanay niya? Sa loob-loob ko, sumisigaw ang takot. Paano ang kredibilidad ko? Paano ang pangalan ng pamilya? Pero mas malakas yung gutom. Gutom sa atensyon na totoo. Gutom sa buhay na hindi nakascript. Tara na, bulong ko. Sumakay na tayo. Isang hakbang. Isang hakbang na lang at aakyat na kami sa bus. Isang hakbang na lang at maglalaho na ang mundo ng mga de Almeda. Pero ang tadhana, mahilig maglaro. Eksaktong tatapak na ako sa unang baitang ng bus nang marinig ko ang isang pamilyar na tunog. Isang ringtone. Ang ringtone ng phone ko na nasa bulsa ni Lazaro. Hindi yun tawag, isang video call. Sinagot ni Lazaro. At sa screen, nakita namin si Bella. Pero hindi siya nakangiti. Nakatayo siya sa loob ng kwarto ko, hawak ang isang gunting. Sa harap niya, nakalatag ang wedding gown na isusuot ko sana sa kasal namin ni Victor. Ate, ang ganda ng gown mo, no? Sabi ni Bella. Ang boses niya ay parang sa isang bata, pero ang mga mata niya ay puno ng puot. Sayang naman kung magkakapunit-punit to mama to. At sayang din si Tia Coring. Kanina pa siya umiiyak dito sa kusina dahil may mga pulis daw na naghahanap kay Lazar dahil sa pagnanakaw ng alahas ni Mama. Bella, huwag! Sigaw ko. Umuwi ka, ate. Mag-isa. Iwanan mo ang driver mo sa terminal. Kapag hindi ka nakarating dito sa loob ng 30 minuto, hindi lang gown mo ang masisira. Masisira ang buhay ni Lazar. Forever. I'll make sure he rots in jail. Tumingin sa akin si Lazaro. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Alam niyang talo kami. Alam niyang kahit tumakas kami, ang anino ng pamilya ko ay susunod at susunod sa amin hanggang sa mawasak kami. Feli, umalis ka na, bulong niya. Binitawan niya ang strap ng bag niya. Umuwi ka na. Lazar, hindi ko kaya. Kaya mo. Kailangan. Ngumiti siya, pero ang mga luha niya ay dahan-dahang pumatak. Salamat sa sandaling ito, Feli. Kahit sa terminal lang, naramdaman kong akin ka. Alam niyo ba ang pakiramdam ng isang ibon na pinutulan ng pakpak bago pa siya tuluyang makalipad? Yung sandaling naramdaman mo na yung simoy ng laya, yung dulo ng langit, tapos bigla kang hihilahin pababa, pabalik sa hawla, na mas masikip, mas madilim, at mas nakakasakal. Ganoon ang pakiramdam nung tumapak ako sa marmol na sahig ng foyer ng aming mansyon. Ang Cubao Terminal, kasama ang amoy ng usok at ingay nito, ay tila isang panaginip na lang na mabilis na naglaho. Ngayon, ang tanging amoy na nararamdaman ko ay ang amoy ng mamahaling peppermint at disinfectant, ang amoy ng perpektong buhay ni na Victor. Nakatayo si Victor sa may hagdanan. Ang 3 detalye sa kanya nung gabing yon ang nagpaalala sa akin kung bakit ako laging takot sa kanya. Una, ang paraan ng pag-aayos niya ng kanyang cufflinks. Mabagal, kalkulado, parang bawat galaw ay may ibig sabihin. Pangalawa, ang lamig ng kanyang mga mata na tila walang emosyon kahit nakikita niyang umiiyak ako. At pangatlo, ang hawak niyang panyo ni Lazaro, ang panyong may burda ng nanay nito, na ngayon ay may bahid na ng natuyong dugo. Feli, you look messy, bunggad ni Victor. Nilapitan niya ako at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ko. Malamig ang kamay niya, parang bangkay. Saan ka ba galing? Akala ko ba may extra classes ka? Hindi ako makasagot. Nakatingin lang ako sa panyo na hawak niya. Saan? Saan mo nakuha yan? Victor, ngumiti siya. Isang ngingiting hindi umabot sa mata. Ah, ito? Nakita ni Tia Coring sa garahe kanina. Sabi niya, mukhang may magnanakaw daw na nakapasok at nagtangkang kumuha
ng mga alahas ni Doña Salvacion. Mabuti na lang, naging maagap ang mga security. Nahuli nila yung driver. Si Lazar, tama ba? Nanlamig ang buong katawan ko. Victor, nasaan si Lazaro? Anong ginawa niyo sa kanya? Huwag kang mag-alala, sweetheart. He's in good hands. For now, sagot niya, sabay haplos sa buhok ko. Ngayon, umakyat ka na at mag-ayos. Naghihintay ang catering coordinator at ang wedding planner sa library. Kailangan nating ayusin ang arrangement para sa rehearsal bukas. Aakyat sana ako nang biglang lumabas si Bella mula sa kusina. Nakasuot siya ng silk na bathrobe, may hawak na baso ng juice at ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwa. Ate, you're home! Sabi ni Bella. Ang boses ay parang musika pero punong-puno ng lason. Akala ko tuluyan ka na kaming iniwan eh. Sayang naman yung gown, di ba? Pinatabi ko na kay Tia Coring. Baka kasi may biglang gumupit kung iiwan ko lang doon. Tiningnan ko ang kapatid ko. Ang sarili kong dugo. Paano niya nagagawang saktan ako ng ganito? Bakit, Bella? Bulong ko nang makalapit ako sa kanya habang paakyat kami ng hagdan. Bakit mo kailangang gawin to? Tumigil si Bella at tumingin sa akin. Ang mukha niya ay biglang naging seryoso. Kasi ate, buong buhay ko, ikaw yung magaling. Ikaw yung paborito. Ikaw yung ikakasal sa bilyonaryo. At ako lang yung rebelde. Pero nung nakita ko yung tingin mo kay Lazar, nung naramdaman ko na kahit sa driver, mas pinipili ka pa rin. Doon ko naisip na hindi mo pwedeng makuha ang lahat, ate. Kung hindi ako masaya, walang pwedeng maging masaya sa bahay na to. Naiwan akong nakatayo sa pasilyo. Ang sarili kong kapatid, ginagawa akong bilanggo dahil sa selos na hindi ko kailanman ninais na maramdaman niya. Pumasok ako sa library kung saan naghihintay ang mga planner. Ang buong gabi ay naging isang malaking eye of the storm. Sa labas, kailangan kong ngumiti, kailangang pumili ng bulaklak, kailangang pag-usapan ang seating arrangement ng mga senador at businessman. Pero sa loob, sumisigaw ako. Nasaan si Lazaro? Nasaktan ba nila siya? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pag-ibig ba yun? O gutom lang talaga sa atensyon ng isang lalaking hindi ako tinitingnan bilang isang De Almeda? Bakit kailangang maging ganito kabigat ang kapalit ng isang sandali ng kaligayahan? Bago matapos ang gabi, pumasok si Tia Coring sa kwarto ko para maghatid ng gatas. Nanatili siyang tahimik habang inilalagay ang baso sa table. Pero bago siya lumabas, yumukod siya ng bahagya at bumulong. Ma'am Feli, ang panyo ni Lazar, ibinigay niya sa akin bago siya isakay sa sasakyan ng mga pulis kanina. May nakasulat sa loob. Mabilis kong binuksan ang panyo nang makaalis si Tia Coring. Sa loob, gamit ang isang uling o lapis, may nakasulat na isang numero at isang salita. Hinga. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng numero, pero naramdaman ko ang muling pagtibok ng puso ko. Hindi pa tapos ang lahat. Pero sa kabilang dako, nakita ko sa bintana ang isang anino sa labas ng gate. Isang sasakyang itim na nakaparada. Isang sasakyang alam kong hindi kay Victor. Sino ang nagmamasid sa amin mula sa labas? At ano ang kinalaman ng numerong iniwan ni Lazaro? Sabi nila, ang mga bahay na kasing laki ng sa amin, hindi lang mga tao ang nakatira. Puno rin ito ng mga multo. Hindi yung mga multong nakaputi o may dalang tanikala, kundi yung mga multo ng nakaraan na pilit ibinaon sa ilalim ng mga mamahaling tiles at wallpaper. Yung mga sikretong akala mo ay naging abo na, pero sadyang hinihintay lang na may humihip na hangin para muling magliyab. 1994. Yung taon na yon, yun ang taon na ipinanganak kami ni Bella. Pero bakit tila may mas malalim pang kahulugan ang numerong yon sa taong tumawag sa akin? At ang numerong iniwan ni Lazaro sa panyo. Nalaman ko sa tulong ng isang lumang phone book sa library na hindi yon basta numero. Isa itong landline sa isang lumang address sa Batangas. Nung gabing yon,
Habang abala si Victor sa pakikipag-usap sa mga abogado sa baba, dahan-dahan akong umakyat sa attic. Ang attic namin ay hindi yung typical na tambakan ng basura. Maayos ito. Amoy alikabok na may halong mothballs at punong-puno ng mga lumang painting ni na mama. May 3 bagay akong nakita sa isang lumang trunk na may nakaukit na inisyal ni mama, si Doña Salvacion. Una, ang isang bundle ng mga sulat na nakatali ng kupas na pulang ribon, mga sulat na hindi galing kay Papa. Pangalawa, ang isang litrato ng isang lalaki. Isang lalaking may magaspang na kamay, nakasuot ng pangtrabahador na uniforme at may ngiting kasing init ng sikat ng araw. At pangatlo, ang isang birth certificate. Hindi sa amin ni Bella, kundi sa isang batang lalaki na ipinanganak noong 1974, ilang buwan bago kami lumabas sa mundo. Nanginig ang mga tuhod ko. Ibig bang sabihin, may kapatid kami? O baka naman? Ma'am Feli, mabilis kong itinago ang mga papel sa loob ng damit ko nang pumasok si Tia Coring. Bit-bit niya ang isang tray ng tsa, pero ang mga mata niya ay diretso sa trunk na binuksan ko. Bawal po kayo rito, ma'am. Alam niyo ang utos ni Doña Salvacion, mahinang sabi ni Tia Coring. Pero sa pagkakataong ito, walang banta sa boses niya. May lungkot. Sino siya, Tia? Tanong ko. Pilit na ipinapakita ang litrato ng lalaki. Sino ang lalaking ito? At anong nangyari noong 1974? Bumuntong hininga si Tia Coring. Umupo siya sa isang lumang silya, tila pasan-pasan ang bigat ng buong mansyon. Siya si Dante, ang driver ni Doña Salvacion noong dalaga pa siya. Mahal na mahal nila ang isa't isa, Feli. Pero tulad mo, nakatali ang iyong ina sa isang kasunduan. Ipinagpalit niya ang kanyang puso para sa korona ng mga de Almeda. At ang bata, kinuha sa kanya ng iyong lolo. Ipinadala sa malayo. Sinabi sa kanya na namatay ang bata sa panganganak, pero alam kong hindi yon totoo. Ang bata, lumaki sa Batangas. Parang tumigil ang mundo ko. Batangas, 1974. Ang numero sa panyo. Kaya ba ganoon na lang ang galit ni Mama sa mga driver? Kaya ba ganoon na lang ang takot niya na mahulog ako kay Lazaro? Dahil nakikita niya ang sarili niya sa akin? Dahil ang bawat talsik ng pag-ibig ko kay Lazaro ay nagpapaalala sa kanya ng kasalanang ginawa niya sa sarili niyang puso? Feli! Sigaw ni Victor mula sa ibaba. Rehearsal starts in 10 minutes. Nasaan ka na? Mabilis akong lumabas ng attic. Bit-bit ang katotohanang mas mabigat pa sa kahit anong diamante. Pagbaba ko sa foyer, nakita ko si Victor na nakikipagkamay sa isang lalaki. Isang lalaking nakasuot ng barong, mukhang kagalang-galang. Feli, meet Attorney Salcedo, pakilala ni Victor. Siya ang humahawak ng kaso ng pagnanakaw ni Lazar. He just informed me na may witness daw na lumitaw na nagsabing sinadya raw ni Lazar na pasukin ang vault ng mama mo. Tiningnan ko ang abogado. May kung ano sa kanya na tila hindi mapagkakatiwalaan. At sa likod niya, nakita ko si Bella, nakangiti, hawak ang kanyang phone. Ang phone na naglalaman ng mga ebidensyang pwedeng bumuat o pumatay sa amin. Huwag niyo siyang saktan, bulong ko. That depends on you, sweetheart, sagot ni Victor habang inaayos ang buhok ko sa harap ng maraming tao. Be the perfect bride tonight, and maybe, just maybe, I'll be a lenient judge for your driver. Hanggang ngayon, wala pa rin akong malinaw na sagot. Paano naging ina ang isang babaeng isinuko ang sarili niyang kaligayahan? At ako, kaya ko bang tahakin ang parehong landas? O pipiliin kong masira, kasama ang taong minsang nagpaalala sa akin kung paano mabuhay? Sinasabi nila na ang mga ina ang unang guro natin sa pag-ibig. Pero sa pamilya namin, ang nanay ko ang unang nagturo sa akin kung paano pumatay, hindi ng tao, kundi ng pangarap. Nung gabing bumukas ang pinto ng chapel at pumasok si Doña Salvacion,
Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bango ng mga sariwang rosas sa altar ay biglang napalitan ng amoy ng gamot at lumang alikabok. Nakatitig ako sa kanya. Ang tatlong detalye sa aking ina nung sandaling yon ang hinding-hindi ko makakalimutan. Una, ang panginginig ng kanyang mga daliring parang buto na lang na nakapatong sa wheelchair, tanda ng sakit na unti-unting kumakain sa kanya. Pangalawa, ang amoy ng mamahaling jasmine na pilit itinatago ang amoy ng ospital. At pangatlo, ang lamig ng kanyang tingin, isang tingin na tila nakakakita sa pinakamalalim na sikreto ng kaluluwa ko. Mama, bulong ko, akala ko, akala ko bukas pa ang dating niyo. At hayaan kang tuluyang sirain ang lahat ng itinayo ko? Sagot niya. Ang boses niya ay mahina, parang kalansing ng tuyong dahon, pero bawat salita ay may talim. Victor, iwan mo muna kami. At ikaw, Bella, lumabas ka muna. Nung kaming dalawa na lang sa loob ng chapel, na natiling tahimik ang paligid, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong tibok ng puso na parang tambol sa sobrang bilis. Nahanap mo ang trunk sa attic, di ba? Tanong ni Mama habang dahan-dahang iminamaneho ang kanyang wheelchair papalapit sa akin. Hindi ako makapagsinungaling. Yumuko ako. Sino po ang lalaking yon, Ma? Sino si Dante? At nasaan yung batang lalaki, yung kapatid namin? Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Mama. Kapatid niyo? Feli, napaka-naive mo. Akala mo ba ang mundong ito ay isang fairy tale? Si Dante ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na muntik nang magpabagsak sa pamilyang De Almeda. At ang batang yon, hindi siya namatay, pero hindi siya kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito. Anong kinalaman ni Lazaro dito? Tanong ko. Ang boses ko ay nagsisimula nang tumaas. Bakit siya ang kailangang magbayad para sa mga kasalanan niyo noong nakaraan? Tumigil si Mama sa tapat ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kamay na may suot na engagement ring ni Victor. Ang kamay niya ay kasing lamig ng semento sa sementeryo dahil si Lazaro ay anak ni Dante, Feli. Hindi siya ang kapatid mo. Siya ang anak ni Dante sa ibang babae. Ipinadala siya rito para sirain tayo. Akala mo ba nagkataon lang na siya ang naging driver natin? Akala mo ba nagkataon lang na nahulog ka sa kanya? Nanlamig ang buong pagkatao ko. Anak ni Dante? Ibig sabihin, alam ni Lazaro? Alam niya ang lahat bago pa siya pumasok sa mansyong ito? Hindi totoo yan, bulong ko, pilit na kumakawala sa hawak ni Mama. Mahal ako ni Lazaro. Naramdaman ko yon. Hindi yon gawa-gawa. Mahal? Ang pag-ibig ay isang luho na hindi natin kayang bayaran, Feli. Ang tanging totoo ay ang kapangyarihan at ang pangalan. Sinira ni Dante ang buhay ko. Hindi ko hahayaang sirain ng anak niya ang buhay mo. Kaya bukas, pagkatapos ng rehearsal, tuluyan nang mawawala si Lazaro. May mga dokumentong pipirmahan ng abogado na nagpapatunay na magnanakaw siya at isang kriminal. At ikaw, ikakasal ka kay Victor. Ayoko. Sigaw ko. Mas pipiliin ko pang mawala ang lahat kaysa maging katulad mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko, hindi mula kay Mama, kundi mula kay Bella na kanina pa pala nakikinig sa likod ng pinto. Tanga ka talaga, ate, sigaw ni Bella habang tumutulo ang luha niya. Akala mo ba ikaw lang ang nasasaktan? Akala mo ba ikaw lang ang nahulog? Masakit makita na yung taong akala ko ay nakakakita sa akin. Ginagamit lang pala tayong dalawa para makaganti sa pamilya natin. Napatitig ako kay Bella. Ang galit sa mga mata niya ay may halong matinding sakit. Doon ko napagtanto, hindi lang ako ang biktima rito. Kaming dalawa. Ang buong pamilya namin ay nakatali sa isang sumpa ng nakaraan na ayaw kaming pakawalan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Sino ba ang tunay na kaaway? Ang nanay ko
na pilit kaming pinoprotektahan sa malupit na paraan? O si Lazaro na pumasok sa buhay namin, bit-bit ang lihim na hindi ko alam kung paghihiganti ba o pag-ibig? Sana nung gabing yon, natakot na lang ako. Sana nung nakita ko yung baril sa kamay ni Victor, sumunod na lang ako. Sana naging mabuting anak na lang ako hanggang dulo. Pero may kung ano sa boses ni Lazaro sa voice clip na, yon, isang uri ng katotohanang hindi kayang itago ng kahit anong yaman. At sa unang pagkakataon, mas natakot akong mabuhay sa kasinungalingan kaysa mamatay sa katotohanan. Nakatayo si Victor sa pinto. Ang tatlong detalye sa kanya nung sandaling yon ang nagpalamig sa dugo ko. Una, ang tunog ng click ng safety ng baril. Isang maliit na tunog, pero parang kulog sa katahimikan ng gabi. Pangalawa, ang amoy ng mamahaling konyak sa hininga niya, tanda na hindi lang siya galit kundi lasing sa kapangyarihan. At pangatlo, ang suot niyang silk na tuxedo na walang kahit isang lukot. Parang ang buong pagkatao niya ay isang maayos na balat na nagtatago ng isang halimaw. Saan ka pupunta, Feli? Ulit niya. Ang boses niya ay masyadong kalmado, nakakatakot na kalmado. Kukuha lang ako ng tubig, Victor. Hindi ako makahinga rito. Pagsisinungaling ko. Ang puso ko ay parang gustong tumalon sa lalamunan ko. Tubig? O baka pupunta ka sa driver mo? Humakbang siya papalapit. Ang bawat tapak ng sapatos niya sa sahig ay parang hatol ng bitay. Alam ko ang tungkol sa voice clip, sweetheart. I own the network. I own this house. And soon, I will own you. Hindi mo ako pag-aari, Victor. Sigaw ko. Bago pa siya makalapit, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa kusina. Isang tunog ng nababasag na mga pinggan. Sinundan ito ng matinis na sigaw ni Bella. Ate, tulong! Si Mama. Doon nagkaroon ng pagkakataon. Natigilan si Victor. Sa kabila ng pagiging halimaw niya, alam niyang kailangan niya ang pamilya de Almeda para sa kanyang career. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kusina. Hindi ko na inisip kung totoo ba ang sigaw ni Bella o hindi. Tumakbo ako patungo sa kabilang direksyon, patungo sa garahe. Ang garahe ay madilim, amoy grasa at goma. Ang bawat anino ay parang humahabol sa akin. Narating ko ang itim na sasakyan na minamaneho ni Lazaro. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang pinto sa gilid ng driver. May tatlong bagay akong naramdaman sa ilalim ng upuan. Una, ang malamig na bakal ng spring ng upuan. Pangalawa, ang isang tela na tila panyo. At pangatlo, ang isang maliit na kahoy na kahon. Isang lumang locket box. Mabilis ko itong binuksan sa ilalim ng malabong ilaw ng dashboard. Sa loob, walang ginto o diamante, kundi isang tumpok ng mga lumang sulat at isang resibo ng ospital noong 1974. Binasa ko ang unang linya ng isang sulat na may pirma ni Mama, ni Doña Salvacion. Dante, patawarin mo ako. Hindi ko kayang ipaglaban ng bata. Sinabi ko sa pamilya ko na patay na siya, pero ipinaubaya ko siya sa kapatid mo sa Batangas. Huwag mo na kaming hahanapin. Ito ang bayad para sa katahimikan mo. Napaupo ako sa sahig ng garahe. Ibig sabihin, si Lazaro, hindi siya anak ni Dante sa ibang babae. Si Lazaro ang batang tinutukoy sa sulat. Siya ang panganay na anak ni Mama. Siya ang kapatid namin ni Bella. Kaya pala ganoon ang tingin niya sa akin. Hindi yun pag-ibig na romantiko sa simula. Yun ay ang pananabik ng isang taong nahanap ang kanyang nawawalang pamilya. Pero bakit? Bakit naramdaman ko yung kuryente? Bakit naramdaman ko yung init? O baka sadyang pinaglaruan lang kami ng tadhana para maging masakit ang lahat? Nahanap mo rin. Isang boses ang nagsalita mula sa dilim. Napalingon ako. Si Tia Coring. Nakatayo siya sa gilid ng pader, hawak ang isang flashlight. Pero hindi siya galit.
Umiiyak siya. Tia, ano to? Kapatid ko ba talaga si Lazaro? Hindi, Feli. Bulong ni Tia Coring. Basahin mo ang likod ng resibo ng ospital. Basahin mo ang pangalan ng ama. Binaliktad ko ang papel. At doon, parang gumuho ang langit sa ibabaw ko. Ang pangalan ng ama ng bata ay hindi Dante. Ang pangalan ng ama ay Don Alberto de Almeda. Ang lolo ko, ang nanay ko, at ang sarili niyang ama. Nasusuka ako. Ang buong mansyong ito, ang buong yaman namin, ay nakatayo sa isang pundasyon ng pinakamaruming sikreto na pwedeng maisip ng tao. Si Lazaro ay hindi anak ni Dante. Siya ang bunga ng isang karahasan na pilit ibinaon ni Mama. At si Dante ang driver na nagtangkang iligtas si Mama, pero pinatay ng lolo ko at pinalabas na aksidente. Nandito si Lazaro para ilantad ang lahat, Feli. Sabi ni Tia Coring. Hindi siya narito para sa pera. Narito siya para bigyan ng hustisya si Dante at para iligtas kayo ni Bella sa mundong ito. Biglang bumukas ang malaking pinto ng garahe. Nakasilaw na ilaw ng isa pang sasakyan ang pumasok. At doon, nakita ko si Victor. Bitbit si Bella na nakagapos ang mga kamay. Bitiwan mo ang kahon, Feli. Utos ni Victor. O papatayin ko ang kapatid mo sa harap mo. Hanggang ngayon, wala pa rin akong sagot. Bakit sa lahat ng maaaring mangyari, ito pa ang naging katotohanan, ang pinakamasakit sa lahat? Mas pipiliin ko na lang ba ang manatiling walang alam, kaysa harapin ang bigat ng lihim na bumabalot sa pamilyang ito? Sabi nila, ang apoy daw ay may paraan ng paglilinis, na ang bawat dumi, bawat kasalanan, at bawat masakit na sikreto ay kayang tupukin ng apoy hanggang sa maging abo na lang ang lahat. Nung gabing yon, habang pinapanood ko ang pagbangga ni Lazaro sa gate ng mansyon, hindi ako natakot sa apoy. Mas natakot ako sa dilim na nanahan sa loob ng bahay na to sa loob ng maraming dekada. Mas natakot ako na baka hindi kami makaalis, hindi sa apoy, kundi sa sumpa ng pangalang de Almeda. Hindi ko kailanman naisip na ang apoy ang magiging kaligtasan namin. Nakatayo ako sa gitna ng garahe. Yakap-yakap ang maliit na kahoy na kahon na naglalaman ng aming pagkawasak. Ang ingay ng truck ni Lazaro ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Tatlong bagay ang tumatak sa isip ko sa gitna ng gulo. Una, ang amoy ng gasolina na biglang humalo sa bango ng mga mamahaling kotse. Isang amoy na nagsasabing wala nang balikan. Pangalawa, ang itsura ni Lazaro sa loob ng truck. Duguan ng mukha, ang mga mata ay nanlilisik sa galit at sakit. Hawak ang isang sulo na tila dala ang puot ng 30 taon. At pangatlo, ang mukha ni Victor. Ang mukha ng isang perpektong lalaki na ngayon ay nagmistulang demonyo sa ilalim ng pulang ilaw ng truck. Bitawan mo siya, Victor. Sigaw ko, kahit nanginginig ang buong katawan ko. Huwag kang lalapit, Feli. Sigaw ni Victor, lalong hinigpitan ang hawak sa leeg ni Bella habang nakatutok ang baril sa sentido nito. Isang hakbang pa ng driver na yan sasabog ang utak ng kapatid mo, si Bella. Ang kapatid kong laging naghahanap ng gulo, ngayon ay tahimik na umiiyak. Ang mga mata ay nakatingin sa akin. Humihingi ng tawad na hindi niya masabi. Lazar, huwag! Pakiusap ko kay Lazaro na bumaba na ng truck. Tumingin sa akin si Lazaro. Sa gitna ng naglalagablab na sulo, nakita ko ang kapatid na hindi ko kailanman nakilala. Hindi siya ang driver. Siya ang bunga ng isang trahedyang pilit itinago. Siya ang buhay na ebidensya ng dumi ng pamilyang ito. Tapos na ang pagtatago, Victor, sabi ni Lazaro. Ang boses niya ay malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Ang mansyong ito ay nakatayo sa dugo ni Dante. Nakatayo sa pagsasakripisyo ng nanay ko. Ngayon, kukunin ko na ang nararapat sa amin. Hustisya. Inihagis ni Lazaro ang sulo sa tumpok ng mga kurtina sa may garahe. Sa isang saglit, ang apoy ay gumapang. Mabilis,
gutom, at walang pinipili. Ang itim na SUV ang mga lumang gamit, ang mga pader na may wallpaper na ginto. Lahat ay sinimulang lamunin ng apoy. "You're insane!" sigaw ni Victor. Nawala ang pagiging kagalang-galang niya. Binitawan niya si Bella para protektahan ang sarili niya sa init. Doon ako kumilos. Tumakbo ako kay Bella. "Bella, tara na!" Takbo. "Ate, si Mama!" Sigaw ni Bella habang hinihila ko siya palabas. "Nasa itaas si Mama." Napatigil ako. Tumingin ako sa itaas ng mansyon. Sa bintana ng master's bedroom, nakita ko ang silweta ni Doña Salvacion. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Hindi gumagalaw. Pinapanood ang paglamon ng apoy sa kanyang kaharian. Ang mukha niya ay walang takot. May isang uri ng kapayapaan na nakakatakot makita. Ang kapayapaan ng isang taong alam na tapos na ang kanyang oras. "Lazar! Si Mama!" Sigaw ako. Tumingin si Lazaro sa bintana. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Galit ba ang mananaig? O ang katotohanang ang babaeng nasa itaas ay ang nanay na hindi kailanman tumawag sa kanya na anak? "Iligtas mo siya!" Sigaw ko habang ang usok ay nagsisimula nang bumalot sa amin. Sa gitna ng lumalakas na apoy, tumakbo si Lazaro pabalik sa loob ng bahay. Si Victor naman, sa halip na tumulong, ay mabilis na tumakbo patungo sa kanyang sariling sasakyan. Bit-bit ang isang bag ng mga dokumento. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang career, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. "Iwanan mo na kami, Feli. Mamatay kayo rito." Sigaw ni Victor bago siya mabilis na humarurot palabas ng gate. Iniwan kaming magkapatid sa gitna ng impyerno. Hinihila ko si Bella patungo sa gate, pero napatigil kami nang marinig ang isang malakas na pagbagsak. Ang hagdanan sa loob ay gumuhuna. Ang mansyon ay naglalabas ng tunog na parang sumisigaw na halimaw. "Lazar! Ma!" Iyaw ko hanggang sa maramdaman ko ang init na tumatama sa mukha ko. Doon, sa gitna ng makapal na usok, nakita ko si Lazaro. Buhat-buhat niya si Mama. Lumalabas sila sa pinto ng kusina. Ang mga damit nila ay may bakas na ng sunog. Paglapit nila sa amin, ibinaba ni Lazaro si Mama sa damuhan, malayo sa bahay. Hingal na hingal si Lazaro, ang mukha ay itim na sa uling. Tumingin siya kay Mama na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagluha ni Doña Salvacion. Inabot niya ang kamay ni Lazaro, ang kamay ng anak na itinapon niya. "Patawad," bulong ni Mama. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng apoy. "Patawad, anak." Hindi sumagot si Lazaro. Tumayo lang siya at tumingin sa naglalagablab na mansyon. Ang gintunglo ng pamilya de Almeda ay tuluyan ng natutupok. Ang bawat lihim, ang bawat dumi, ang bawat sakit ay nagiging abo na sa harap ng aming mga mata. Nakatayo kaming apat sa driveway. Ako, si Bella, si Lazaro, at si Mama. Ang buong buhay namin ay nasusunog. Ang lahat ng akala naming mahalaga ay wala na. Pero sa gitna ng init at usok, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 29 na taon. Laya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Bakit kailangang dumaan sa apoy bago namin makita ang isa't isa? Bakit kailangang mawasak ang lahat bago kami maging buo? At si Lazaro, pagkatapos ng gabing ito, saan siya pupunta? At kami, anong matitira sa amin bukod sa mga abong ito? Pagkatapos ng apoy, ang tanging natira na lang ay ang amoy ng usok na tila pilit na kumakapit sa balat ko, sa buhok ko, at sa bawat hininga ko. Sabi nila, ang abo raw ay simbolo ng katapusan. Pero nung gabing yon, habang nakasakay kami sa lumang truck ni Lazaro, palayo sa nagbabagang labi ng mansyon ng mga de Almeda, ang abo ang naging tanging patunay
na totoo ang lahat, na hindi lang ako nananaginip, na ang perpektong buhay na kinalakihan ko ay naging alabok na sa loob lang ng ilang oras. Hindi ko na nilingon ang mansyon. Hindi ko na gustong makita ang pagbagsak ng huling haligi ng bahay na yon. Ang tanging naririnig ko ay ang pag-iyak ni Bella sa tabi ko at ang mahinang ubo ni Mama sa likuran. Ate, si Victor, bulong ni Bella. Ang boses niya ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa lalamunan niya. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa kalsada. Yung pagsabog na narinig namin bago kami umalis. Yung sasakyan ni Victor na tumilapon sa bangin sa gitna ng desperasyon niyang makatakas, bitbit ang mga ebidensya ng kanyang kasalanan. Sa isang iglap, ang lalaking pinangarap ng pamilya ko para sa akin, ang lalaking handang pumatay para sa sariling ambisyon, ay naging bahagi na lang ng isang ulat sa balita tungkol sa isang malagim na aksidente. Wala akong naramdamang tuwa, pero wala rin akong naramdamang lungkot. Ang naramdaman ko lang ay katahimikan. Isang uri ng katahimikang nakakabingi. Narating namin ang Batangas bago magmadaling araw. Ang ligtas na matutuluyan na sinabi ni Lazaro. May 3 bagay akong napansin sa lumang bahay na to sa Batangas na nagpaalala sa akin na nagsisimula na ang bagong kabanata ng buhay ko. Isang buhay na hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako. Una, ang tunog ng lumang kahoy na sahig na kumakalitok sa bawat hakbang ko. Isang tunog na walang kasinungalingan, hindi katulad ng malamig na marmol sa mansyon. Pangalawa, ang amoy ng basang lupa at mga puno ng kape sa paligid. Amoy na nagsasabing dito, pwedeng mabuhay ang kahit anong itinanim mo. At pangatlo, ang maliit na altar sa kanto ng bahay na may isang kupas na litrato ni Dante, ang lalaking binuwis ang buhay para iligtas ang nanay ko. Ibinaba namin si Mama sa isang silid na may malaking bintanang nakaharap sa bukid. Doon, sa ilalim ng malabong liwanag ng lampara, muling hinawakan ni Mama ang kamay ni Lazaro. Lazar, huwag mo silang iiwan, pakiusap ni Mama. Ang boses niya ay wala na yung talim ng isang donya. Isa na lang itong boses ng isang babaeng pagod na sa pakikipaglaban sa sarili niyang mga multo. Tumingin sa akin si Lazaro. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya nakikita bilang driver. Hindi ko na rin siya nakikita bilang banta. Nakikita ko siya bilang katuwang, bilang ang tanging tao na nakakaalam ng tunay kong pagkatao sa likod ng apelyidong De Almeda. Dito muna kayo, sabi ni Lazaro sa akin nung kaming dalawa na lang ang gising sa balkonahe. Walang makakahanap sa inyo rito. Yung mga dokumentong nasa akin, ibibigay ko sa tamang tao. Pero sa ngayon, magpahinga muna kayo. Lazar, tawag ko sa kanya. Bakit? Bakit Alin Pele? Bakit mo kami iniligtas? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Mama, pagkatapos ng lahat ng panlalait ni Bella, bakit hindi mo na lang kami hinayaang mamatay sa loob ng bahay na yon? Huminga siya ng malalim. Ang mga mata niya ay nakatingin sa mga bituin na napakalinaw dito sa probinsya. Dahil biktima lang din kayo, Feli. Tulad ko. Tulad ni Dante. Pare-pareho tayong naging bilanggo ng isang sistemang binuo ng mga taong wala nang alam kundi ang kapangyarihan. At dahil sa'yo, sa akin, ikaw ang unang taong tumingin sa akin nang hindi bilang empleyado. Nung nilinis mo yung sugat ko sa garahe, nung hinawakan mo ang kamay ko, kahit bawal, doon ko nalaman na may isang bahagi ng pamilyang ito na karapat-dapat iligtas. Doon ko naramdaman ang isang matinding kurot sa puso ko. Isang unanswered inner question ang muling lumitaw. Ito ba yung tinatawag nilang pag-ibig? O isa lang itong pagkakautang ng loob sa gitna ng trahedya? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Ang alam ko lang, sa bawat hininga ni Lazaro sa tabi ko, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Kinabukasan, lumabas ang balita sa radyo. Ang mansyon ng mga De Almeda ay tuluyan ng natupok. Si Victor Salcedo
ay kumpirmadong patay sa aksidente. At ang pamilya de Almeda, itinuturing kaming nawawala. Tumingin ako kay Bella na ngayon ay nagwawalis sa bakuran. Suot ang isang lumang t-shirt ni Lazaro. Tumingin ako kay Mama na tahimik na nanonood ng sunset sa bintana. At tumingin ako sa sarili ko sa salamin ng lumang aparador. Wala na ang Feliciana de Almeda na kilala ng Manila. Ang natitira na lang ay si Feli. Isang babaeng walang diamante, walang mansyon, at walang tiyak na kinabukasan. Pero sa unang pagkakataon, ang babaeng nakikita ko sa salamin, nakangiti siya. Isang tunay na ngiti na hindi na kailangang itago sa likod ng mamahaling lipstick. Sinasabi nila na ang katotohanan daw ay parang gamot. Masakit lunukin, mapait sa dila, at minsan ay nakakasuka. Pero ito lang ang tanging paraan para tuluyang gumaling ang isang sugat na matagal nang nagnanaknak. Nung gabing kumatok ang matandang lalaki sa pinto ng maliit na bahay sa Batangas, nalaman ko na ang lahat ng apoy na pinagdaanan namin ay simula pa lang pala ng tunay na paglilinis. Ang matandang lalaki ay si Mang Isko, ang matalik na kaibigan at kasamahan ni Dante noon. May 3 bagay akong napansin sa kanya na nagpatahimik sa buong kwarto. Una, ang kanyang balat na parang sunog na sa ilalim ng sikat ng araw sa bukid, punong-puno ng malalalim na kulubot na tila mga mapa ng isang mahirap na buhay. Pangalawa, ang paraan ng paghawak niya sa kanyang lumang sombrero, mahigpit, nanginginig, tila nahihiya na pumasok sa harap ng isang katulad ni Mama. At pangatlo, ang amoy niya. Amoy ng tuyong tabako at luyang dilaw. Amoy ng lupang hindi kailanman nagsisinungaling. Salvation. Tawag niya kay Mama. Hindi niya tinawag na Donya. Ang boses niya ay puno ng pait, pero may kasamang respeto sa nakaraan. Ito ang iniwan ni Dante sa akin bago siya kinuha ng mga de Almeda. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag wala na ang mansyon, kapag wala na ang lahat. Inabot ni Mang Isko ang isang dilaw na sobre. Amoy alikabok at lumang papel. Dahan-dahang binuksan ni Lazaro ang sobre para kay Mama. Sa loob, may isang sulat at isang piraso ng mapa ng lupa sa Batangas. Binasa ni Lazaro ang sulat ng malakas, at ang bawat salita ay parang haplos ng isang taong matagal nang pumanaw. Salvi, alam ko na pag nababasa mo ito, wala na ang gintong rehas na nakapalibot sa iyo. Hindi ako galit sa iyo dahil pinili mo ang pamilya mo. Alam ko na ginawa mo yon para protektahan ang anak natin. Ang anak nating itinapon ng tatay mo. Ang lupang ito sa Batangas, ito ang tunay na pamana ko sa inyo. Hindi ito galing sa nakaw, hindi ito galing sa pandaraya. Ito ay galing sa pawis ko. Gamitin niyo ito para magsimulang muli. Patawarin mo ako kung hindi kita nailigtas noon. Pero sana, mailigtas ka ng katotohanan ito ngayon. Napahagulgol si Mama. Ang bawat luhang pumatak sa sulat ay parang nagbubura sa 30 taon ng pagpapanggap. Doon ko naintindihan, si Lazaro, siya nga ang anak ni Dante at ni Mama. Ang batang ipinanganak noong 1974, ang kapatid namin ni Bella. Pero bakit sinabi ni Tia Coring na si Lolo ang ama? Nagsinungaling si Tia Coring sa'yo, Feli. Bulong ni Mama sa gitna ng pag-iyak. Inutusan ko siya. Mas ginusto kong isipin mo na bunga ng karahasan si Lazaro kaysa aminin na nagmahal ako ng isang driver. Akala ko, kapag naisip mong marumi ang pagkatao niya, hindi ka lalapit sa kanya. Akala ko, mapoprotektahan kita sa sakit na naramdaman ko nung iwan ko si Dante. Tumingin ako kay Lazaro. Ang lalaking akala ko ay bawal kong mahalin ay ang kapatid na pilit ipinagkait sa akin. Ang kuryenteng naramdaman ko, hindi yun mali siya. Yun ay ang tawag ng dugo na matagal nang nauulila. Ang init na nahanap ko sa kanya, hindi yun apoy ng pagkakasala, kundi ang init ng isang pamilyang
Sa wakas, ay nabuo na. I'm sorry, Feli. Bulong ni Lazaro. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, wala nang kaba. Wala nang takot na mabuking. Tanging kapayapaan na lang. Hinanap ko kayo, hindi para maghiganti, kundi para bawiin ang nanay ko. Para makilala ang mga kapatid ko. Tumingin ako kay Bella. Nakayuko lang siya. Pero hinawakan niya ang kabilang kamay ni Lazaro. Ang tatlong magkakapatid. Sa wakas, magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bubong na hindi ginto, pero punong-puno ng pag-asa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pag-ibig ba iyon? Siguro hindi yung pag-ibig na inaakala ko, pero masigit pa yon. Pag-ibig yon na kayang sunugin ang isang mansyon para lang mailigtas ang kaluluwa ng mga taong nasa loob nito. Anong gagawin natin ngayon, ate? Tanong ni Bella. Tumingin ako sa labas, sa malawak na bukirin na iniwan ni Dante. Magsisimula tayo, Bella. Hindi bilang mga de Almeda, kundi bilang tayo. Bilang isang pamilya na wala nang kailangang itago. Pero sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na pumasok sa isip ko. Si Victor, sinasabi sa balita na patay na siya. Pero nung gabing sumabog ang sasakyan niya, bakit parang may nakita akong anino na tumalon bago pa ito mahulog sa bangin? Sabi nila, ang dulo raw ng bawat kwento ay isang bagong simula. Pero para sa akin, ang dulo ay hindi isang muling pagsilang. Ito ay isang pagtanggap. Pagtanggap na ang lahat ng sakit, lahat ng apoy, at lahat ng kasinungalingan ay bahagi ng kung sino ako ngayon. Hindi ko na pwedeng burahin ang pagiging de Almeda ko, pero hindi na rin ako kailangang maging bilanggo nito. Nung gabing makita ko ang anino ni Victor sa labas ng bahay namin sa Batangas, naramdaman ko ang huling sipa ng takot sa dibdib ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nagtago sa likod ni Lazaro. Hindi ako naghintay na iligtas ng iba. Lumabas ako. Mag-isa. 3 bagay ang napansin ko kay Victor nung gabing yon. Mga detalyeng nagsabi sa akin na tapos na ang kanyang kapangyarihan. Una, ang suot niyang tuksido na may bakas ng sunog sa laylayan. Wala na ang perpektong kagalang-galang na anyo. Pangalawa, ang panginginig ng kanyang kamay na may hawak na sigarilyo. Tanda na ang kumpiyansa niya ay isa na lang fasade. At pangatlo, ang peklat sa gilid ng kanyang mukha mula sa aksidente. Isang permanenteng marka ng kanyang pagkatalo. Feli, tawag niya. Paos ang boses niya, amoy usok at desperasyon. Akala mo ba matatapos ito ng ganito lang? Sisirain ko kayo. Ilalabas ko ang lahat ng ebidensya ng dumi ng pamilya niyo sa press. Magiging basura ang pangalan niyo. Ngumiti ako sa kanya. Isang nangiting hindi ko alam na kaya ko palang gawin. Victor, tingnan mo ang paligid mo. Wala na ang mansyon. Wala na ang kumpanya. Wala na ang pangalan na pinoprotektahan namin. Ano pa ang sisirain mo? Ang mga abong natira? I have records! I have witnesses! Sigaw niya, sinusubukang itaas ang kanyang boses, pero nabibigo siya. At kami, may katotohanan. Sabat ni Lazaro, na lumabas na rin sa tabi ko, kasunod si Bella. Ang lahat ng dokumentong hinahanap mo, Victor, naibigay na namin sa mga tamang awtoridad bago pa kami umalis ng Manila. Hindi na tungkol sa amin ang laban na to. Tungkol na ito sa mga batas na nilabag mo para makuha ang gusto mo. Napatitig si Victor sa aming tatlo. Nakita ko ang unti-unting pagbagsak ng kanyang mga balikat. Doon niya na-realize, wala na siyang hawak sa amin. Ang takot na ginagamit niya para pasunurin ako ay natupok na kasama ng mansyon. Umalis ka na, Victor. Mahinahon kong sabi. Huwag mo nang antayin na pulis ang magpaalis sa iyo rito. Nang gabing yon, dahan-dahang lumayo ang itim na sasakyan ni Victor. At sa bawat metrong inilayo nito, naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng kung anong nakasakal sa leeg ko sa loob ng 29 na taon. 2 taon na ang nakakalipas simula nung gabing yon. Dito na kami nakatira sa Batangas.
Ang lupang iniwan ni Dante ay naging isang maliit na farm. Si Bella, nag-aaral siya ngayon ng social work. Gusto niya raw tumulong sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso sa loob ng sarili nilang mga tahanan. Si Mama, payapa siyang pumanaw 6 na buwan matapos ang sunog. Bago siya nawala, hiningi niya ang kamay ni Lazaro. At sa wakas, tinawag niya itong anak. At ako, nagtuturo ako sa isang lokal na eskwelahan dito. Hindi na pilosopiya ng mga dayuhan ang itinuturo ko. Itinaturo ko sa mga bata kung paano maging totoo sa sarili nila. Kung paano huwag matakot sa katotohanan, kahit gaano pa ito kapait. Minsan, kapag nakaupo kami ni Lazaro sa balkonahe habang pinapanood ang sunset, bumabalik pa rin ang tanong sa isip ko. Pag-ibig ba yon? Siguro sa simula. Akala ko ay bawal na pag-ibig ang nararamdaman ko para sa driver namin. Isang tuksong gawa ng kalungkutan. Pero sa huli, napagtanto ko na hindi pala yon pag-ibig na romantiko. Yon ay ang pag-ibig ng isang kaluluwang nakakita ng kaparehong sugat. Yon ay ang pag-ibig na nagligtas sa aming dalawa mula sa pagkakalunod sa aming sariling mga lihim. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masasabing perpekto ang buhay namin. May mga gabi pa ring nagigising ako dahil sa amoy ng usok sa panaginip ko. May mga araw pa ring mabigat ang dibdib ko kapag naaalala ko si Victor o ang mansyon. Pero ang kaibahan ngayon, hindi ko na kailangang magpanggap. Sa huli, ang pinakamalaking aral na natutunan ko ay hindi matatagpuan sa mga libro o sa mga mamahaling party sa Manila. Matatagpuan ito sa simpleng paghinga, sa simpleng pagtanggap na ang tunay na yaman ay hindi ang ginto sa iyong daliri, kundi ang kapayapaan sa iyong puso. Kung ikaw ang nasa lugar ko, siguro gagawin mo rin ang ginawa ko, o baka hindi. Pero isa lang ang sigurado, huwag mong antayin na masunog ang buong mundo mo bago mo piliing maging malaya. Ako si Feli. At ito ang kwento ng aking paglaya. Tapos na ang pagtatago. At sa wakas, tahimik na ang gabi.